Kaya mo pa ba? Kung hindi na, itigil mo na kung nasasaktan ka na. Umiwas ka na. Ganon kasi yun. Kung alam mong masaya na siya sa iba, huwag mo nang ipilit ang sarili mo sa isang taong hindi naman talaga tunay na nagmahal sa'yo. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Tila ba, napakabilis lumipas ng mga araw. Kasi naman, eto, pabalik na kami ni Francis sa Maynila. At masayang masaya ako dahil nakilala ko na ang pamilya niya. At sa susunod, siya naman ang ipapakilala ko sa tatay at nanay ko. Pati na din sa alaga kong pusa na si Pinky. Tito, tita, alis na po kami. Salamat po sa lahat. Napakabait niyo po. Nako, iho. Kami ang dapat magpasalamat sa iyo. Basta, lagi mong babantayan itong si Francis. Wika ni Tito. Opo. Makakaasa po kayo, Tito. O siya. Anak, Francis, Eddie. Ayan na ang bus. Mag-iingat kayong dalawa. Sa pagdating ng bus na, sasakyan namin pabalik sa Maynila. Tuluyan na naming nilisan ang lugar kung saan marami akong baon na masasayang alaala. Kaya naman, eto, habang nasa bus, nag-uusap lang kami ni Francis. Kwentuhan lang para di mainip. Francis, kailan ka ulit babalik sa inyo? Pasama ulit ako ha. Hindi ko alam, Eddie. Bahala na. Medyo malayo din kasi yung bahay namin. Kaya medyo nakakatamad. Siguro, kapag may mga espesyal na okasyon, baka ganun na lang siguro. Ganun ba? Basta, pasama ulit ako, Francis. Kapag umuwi ka ulit. Masaya kasi ako sa inyo. Eddie, ako ba? Kailan mo ko isasama sa inyo? Francis, sa susunod na linggo. Kung gusto mo, ipapakilala kitang asawa ko. Gagi. Ano ka ba, Eddie? Umayos ka nga. Huwag mong gagawin yan kasi kapag sinabi mo ang bagay na yan, lalayasan talaga kita. Uuwi ako. Francis, biro lang naman. Ikaw talaga. Di na mabiro. Pero teka nga, matulog muna tayo. Naantok na ako eh. Ako nga din, Eddie. Inaantok na ako. Tara na matulog. Francis, ipatong mo yung ulo mo sa balikat ko para di ka mangalay. Sige, Eddie. Sa sandaling to, ipinikit ko na lang din ang mga mata ko. Inaantok na din kasi talaga ako. At sa halos buong biyahe namin ni Francis, tulog lang talaga ako. Eddie,
Gising na. Malapit na tayong bumaba. Sa pagmulat ko ng mga mata ko, di ko na malayan na napakahaba pala ng tulog ko. At eto, tumingin ako sa bintana. Puro matataas na gusali na ang nakikita ko. Ang sarap ng tulog ko, Francis. Ikaw ba, nakatulog ka ba? Oo, pero saglit lang, Eddie. Ang lakas kasi ng hilik mo, nakakahiya. Alo, dapat ginising mo ko, Francis. Hindi na kita ginising, Eddie. Ang sarap ng tulog mo eh. At saka, tara na. Nandito na tayo. Sa mga sandaling to, nagsimula nang tumayo ang mga pasahero. At eto, tumayo na din kami ni Francis. Nakisabay na kami sa siksikan. Pagkababa namin, eto, sumakay na kami kaagad ng jeep. Pwede naman kaming maglakad. Yun nga lang, medyo malayo. At mula sa kanto, papasok sa daan, patungo sa dormitoryo. Bumaba na kami ni Francis. At naglakad na kami patungo sa dormitoryo ni Aling Yoli. Francis, dapit hapon na pala, no? Oo nga, Eddie. Dapit hapon na. Francis, may tanong ako. Naniniwala ka ba sa destiny? Bakit naman nagtatanong ka ng ganyan, Eddie? Anong meron sa destiny na yan? Francis, ako kasi, naniniwala ako sa destiny. Kasi alam mo, sabi nila, kapag nahanap mo na yung taong nakalaan para sa'yo, hindi na siya mawawala sa isip mo. Ganun ba yung Francis? Tapos ano pa? Anong meron sa destiny na yan? Francis, yung destiny kasi, darating sa di inaasahang panahon at pagkakataon. At minsan, nakakatakot sa simula, pero kapag naramdaman mo ng mahalaga sa iyo ang taong yun, hindi ka na matatakot na sabihin sa kanyang nilalaman ng puso mo. Wow naman, Eddie. Siguro, nahanap mo na yung destiny mo. Oo, Francis. Nahanap ko na talaga. At masayang masaya ako. Mula sa takip silim, sa daang patungo sa lumang dormitoryo, pinagmamasdan ko lang si Francis habang naglalakad kami. Naghihintay sa isang tanong na nais kong marinig mula sa kanya. Eddie, masaya ako para sa'yo kasi nahanap mo na siya. Francis, hindi mo ba itatanong kung sino? Eddie, hindi na ako magtatanong. Ayoko malaman kung sino siya. Pato ba? Tinakbuhan na ako ni Francis. Bakit ba hindi siya nagtanong kung sino? Alam ba niya na pangalan niyang isasagot ko? Ay naku, bahala siya sa buhay niya. Ngayon na sana ako aamin kaso ayun siya. Natakbo pa palayo. Pakipot pa. Luluwag ka talaga sa akin, Francis. Umanda ka.